Maligayang pagbabalik mga tol, binahagi nga po ang isang video kung saan nakitang hinalikan ni Mike Tyson ng kamao ni Pacman. Kaya gumanti rin si Pacman, nagmano kay Tyson. Sinabi nga po ni Pacman na idol niya si Tyson mula pa noon, kasama si De La Hoya at ibang legend. Sa ibang banda naman, promoter na si Ed Hearn may banat kay Deontay Wilder. Wag na raw balakin ni Wilder na labanan si Ngannou sa MMA dahil mawawasak lang si Wilder. Makikita raw kasi ang binti ni Wilder sobrang payat kumpara sa binti ni Ngannou. Kung sisipain umano ang paa ni Wilder baka mabali at maging apat. Makikita kasi ang binti ni Wilder mga tol, manipis talaga at parang stick. Sabay singit na rin ni Ed Hearn ang bata niya na si Anthony Joshua. Nakanda na raw si Ed Hearn na ipalaban si Joshua kay Ngannou. Parang kinain na rin ni Joshua ang dating sinabi na isang circus lang daw ang paglaban sa isang MMA. Pero matapos magpakita ng magandang performance si Ngannou, marami tuloy ang nagkaka-interes sa kanya. Kaya samantalay ni Ngannou ang pagkakataon ngayon mga tol dahil nakilala na ito sa mundo ng boxing. Mas maraming pera na ngayon ang kikitain ni Ngannou. Para sa mga hindi pa nakakilala sa kanya mga tol, konting background tayo kay Ngannou. Lumaki siya sa hirap kaya gusto talaga niya magboxing dahil ito ang passion niya. Pinanganak siya sa Cameroon, lugar sa Central Africa. Dito na siya tinubuan ng buhok at lumaki talaga sa hirap sa Ngannou. Nagtraining sa Ngannou sa boxing pero hindi pa ganun ka seryoso ang karir dahil walang malakas na manghawak sa kanya. Hanggang tumigil sa training dahil nagkasakit. Fast forward tayo mga tol, noong 26 ang edad ni Ngannou. Pumunta ito sa Europe para ipagpatuloy sana ang pagboboxing at tuparin ang pangarap. Pero sa kasamang palad, nakulong si Ngannou sa Spain dahil sa illegally crossing sa border. Nakulong siya ng 2 buwan. Matapos makalaya, naging homeless na si Ngannou sa Paris. Walang makain at walang matirhan, talagang walang wala. Hanggang may tumulong sa kanya na isang boxing trainer. Pinatira sa isang gym at nagtraining na walang bayad. Hanggang tinulungan si Ngannou na pasukin ang MMA. Marami pang hirap ang dumaan kay Ngannou mga tol pero dito na pala nahubog ang kanyang kakayahan. Dito na nagsimula ang buhay ni Ngannou. Pinaka-idol daw niya si Mike Tyson kaya gusto niya magboxing. Pero dinala siya ng tadhana sa MMA. Hanggang nakapasok na nga po siya sa UFC at naging heavyweight champion. Matapos ang kontrata sa UFC ni Dana White, binitawan niya ang UFC belt at gusto ipagpatuloy ang dating pangarap na pagboboxing. Dahil kilala na rin si Ngannou sa mundo ng UFC, nagawan ng paraan para makapasok agad sa boxing at isang Tyson Fury pa ang unang makakalaban. Isang linyal at kasalukuyang undefeated WBC heavyweight champion. Kaya maraming analis nga po ang nagsasabi na walang panama si Ngannou dyan. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Ngannou, kinuha niya si Mike Tyson para mag-training sa kanya. Mahigit $10 million ang pwedeng kitain ni Ngannou sa unang laban sa boxing. Hanggang dumating na nga po ang araw na nakalaban niya si Tyson Fury. Then Ngannou shocked the boxing world dahil tinumba si Tyson Fury at kamuntikan pang talunin. Kaya naman marami ang napabilib ngayon kay Ngannou sa istorya ng kanyang buhay mula sa pagiging homeless at walang wala. Maraming nanghusga sa kanya na hindi niya kakayanin pero pinatunayan niya sa mundo na meron siyang ibubuga. Kaya pang pelikula ang buhay ni Ngannou mga tol. Katulad din kay pambansang kamao, kailangan niya lumaban para mabuhay. Kaya mahirap tibagin ang ganitong fighter mga tol, malalim ang pinanggalingan.